Ang mag-asawang sina Christopher Lee at Shannon Catherine Watts ay mula sa North Carolina. Sila ay nagkakilala noong 2010 at ikinasal sa Mecklenburg County noong November 3, 2012. Ang mag-asawa ay nabiyayaan ng 2 anak na babae. Ito ay sila Bella Marie Watts at si Celeste Catherine. Noong si Shannon ay binawian ng buhay, siya rin ay 15 weeks nang nagdadalang tao. Ang Watts family ay naninirahan sa kanilang bahay sa Saratoga Trail sa Frederick, Colorado na kanilang binili noong 2013. Si Christopher ay isang empleyado ng Anadarko Petroleum, habang si Shannon naman ay isang work from home. 1:48 a.m. noon ng Lunes, August 13, 2018, si Shannon ay inihatid sa kanyang bahay ng kanyang kaibigan na si Nicole Yutoff Atkinson mula sa isang business trip sa Arizona. Sa mga araw na nasa Arizona si Shannon, naiwan ang kanyang 2 anak at mister sa kanilang bahay. Noon ngang araw na naihatid pa uwi si Shannon, yun rin ang araw na siya at kanyang 2 anak ay inireport na missing. Ang nag-report nito ay si Atkinson na nag-aalala noong panahong iyon dahil hindi sumipot si Shannon sa kanyang appointment sa kanyang OB-GYN at hindi rin ito sumasagot sa kanyang mga text messages. 12:10 p.m. pumunta si Atkinson sa bahay nila Shannon. Noong nakailang doorbell at katok nga siya at wala pa ring nagbubukas, tinawagan nito si Christopher, ang asawa ni Shannon, na nasa trabaho, at tinawagan niya rin ang Frederick Police Department. 1:40 p.m. nang may dumating na isang Frederick Police Officer upang magsagawa ng welfare check. Habang isinasagawa ang welfare check, binigyan ni Christopher ng permiso ang mga pulis upang halughugin ang bahay na walang anumang sign nila Shannon at ng mga bata ang natagpuan. Ang mga searchers naman ay nakita ang purse ni Shannon na naglalaman ng kanyang mga susi at gamot ng mga bata. Kalaunan, natagpuan rin ang kanyang phone na nakaipit sa kutsyon ng couch. Ang kanya namang sasakyan na naglalaman ng car seats ng mga bata ay naroon pa rin sa garahe. Ang wedding ring naman ni Shannon ay natagpuan sa kanilang bedside table. Kinabukasan, ang FBI at CBI ay sumali sa investigasyon. Ayon kay Christopher, wala umano siyang ideya kung nasaan ang kaniyang mag-iina. At ang huling kita niya kay Shannon ay noong nakaraang araw, 5:15 a.m., bago raw siya umalis papuntang trabaho. Nagpa-interview siya sa media sa labas ng kanilang bahay at nagmakaawan na bumalik na ang kanyang mag-iina. Si Watts nga ay inaresto noong August 15, 2018. Ayon sa arrest affidavit at footage mula sa isang security camera sa interview room, si Christopher ay bumagsak sa isinagawang polygraph test. Hiningi niyang kausapin ang kanyang ama at dito ay inamin niya ang kanyang nagawang krimen. Ayon sa affidavit, si Watts ay may kalaguyo at nakikipaghiwalay na kay Shannon. Ayon pa rito, sinakal raw ni Shannon ang mga bata bilang tugon sa kaniyang pakikipaghiwalay. At dahil nga sa ginawang ito di umano ni Shannon, nasakal niya rin ito at dinala ang kanyang mag-iina sa isang remote oil storage site kung saan siya ay nagtatrabaho. Si Watts ay tinanggal sa trabaho sa araw ng kanyang pagkakaaresto. Ang mga otoridad ay nalocate ang kinalalagyan ng katawan ng mag-iina noong August 16. Ang katawan ni Shannon ay inilibing sa lupa, habang ang 2 bata ay natagpuan sa magkaibang oil storage tanks. Ang katawan ng 2 bata ay inihulog sa magkaibang oil tanks na may takip, na ang sukat nito ay 8 inches in diameter. Ayon sa medical examiner, si Bella ay may mga gasgas na natamo mula sa pagkakahulog nito sa oil tank. Noong August 21, 2018, si Watts ay na-charge ng 3 counts of first-degree murder. Dagdag pa ang additional 1 count per child, unlawful termination of a pregnancy, at 3 counts of tampering with a deceased human body.
Sa isang interview kay Dr. Phil, abogado ni Christopher, umamin umano ito na napatay niya si Shannan matapos ang argumento tungkol sa divorce. Sa kasagsagan ng murder, pumasok si Bella sa kanilang kwarto. Sinabi naman nito kay Bella na may sakit lamang si Shannan. Mabilis ang mga sumunod na oras. Isinakay niya ang katawan ni Shannan at ang kanyang 2 anak sa kanyang work truck. Kalaunan, binitbit niya isa-isa ang mga bata at inihulog ng buhay sa oil tank. November 19, siya ay sinintensyahan ng 5 life sentences na walang anumang posibilidad ng parol. Noong December 3, 2018, si Watts ay inilipat sa out-of-state location dahil na rin sa kanyang seguridad. December 5, 2018, dumating siya sa Dodge Correctional Institution, isang maximum security prison sa Waukegan, Wisconsin, upang doon ipagpatuloy ang kanyang life sentences. Dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ito, like and subscribe na. Maraming salamat sa panonood. Bye!